Game na. Okay, let's start. Okay guys, morning mga kapatid. At ngayon po ay araw na ng Thursday. At ngayon po, October 9, 2025 sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning. Ngayon naman po ating pag-uusapan ang talata mula sa 1 John 1:9. At ito po ay ating pamagatang Just and Justified. God's response to our repentance. No? At ngayon sa atin pong pagsisimula, tayo po ay sasamahan muli ng aking partner para tayo ay pangunahan sa pagbasa ng talatang ito. At pangunahan na rin po tayo sa pananalangin. Okay? Baby, sandali lang. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 1 John 1:9. Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan ng katawan at kalusugan na meron kami ngayon, Panginoon. Ganoon din po sa aming mga pag-aaralan ngayong araw na ito. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman, Panginoon, knowledge at wisdom upang maunawaan namin ang iyong gustong sabihin sa amin, Panginoon. At ito ay tumimo sa aming puso at aming malakaran sa mga susunod na panahon. Maging sandata po namin ang iyong mga salita sa gawa ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu para sa pag-aaral na ito. At ganun din po, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa nitong aming pag-aaral lang ito sa 1 John 1:9, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, purihin ng Diyos. At dito po sa ating talakayang ito ay sabi nga po, nililinawan ko. Yan. At sabi nga po, ang sumulat na ito ay si John, yung isa po sa mga disciple ng ating Panginoong Hesus. At ito ay sabi nga, John the Beloved, kanyang title. Siya ho nag-title niya, John the Beloved, o minamahal ng ating Panginoong Hesus. Siya rin yung sumulat ng Gospel of John, at ganoon din yung dalawang John, yung isang topic namin kahapon sa 2 John verse 1, at itong katlong John, aklat ng katlong John. So when we read ang 1 John, itong ating binasa kanina, ay mismong ito po ay isang masasabi po nating tao na totoong kilala ang ating Panginoong Hesus. At hindi lang kilala, at siya po ay naging tagasunod natin Panginoong Hesus. Imagine niyo, ito si John, talagang kilala niya ang Panginoong Hesus dahil magpinsan po sila At dito po sa ang John na ito ay hindi letter na para sa isang specific na church or tao. It's more like a general letter para sa mga Kristiyano. Ang audience niya po dito ay ang mga believers na sabi nga ay nakakalat sa iba't ibang lugar. Noong panahon na iyon, may mga kumakalat po kasing maling aral tungkol sa ating Panginoong Hesus. Yan yung mga Gnostic, yung aral na may yung Gnosticism. And then po ay pinag-aralan din namin kagabi na doon sa 2 John, napatungkulan din po yan doon sa itong 1 John, na nagpapatungkol na maling pagkakalat, anumang bagay na sabi nga po
wala sa Biblia, no, ay dapat hindi paniwalaan. Dahil may mga nagsasabi na hindi raw talaga nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, no? Iba po ay iniisip na parang illusion lamang daw. Meron ding namang nagsasabi na okay lang daw magkasala kasi grace naman daw ng nakatakip sa lahat, no? Dahil sa mga maling aral na to, no, nagkakaroon din po ng problema sa moralidad, no. May mga Kristiyano na parang hindi na nababago yung buhay. No? Kaya nga po ang buhay ng totoong Kristiyano ay nakikita yung transformation, yung pagbabago sa buhay niya. Ano ho? Yung pagiging, yung identity natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, sa mga churches, no, nagkakaroon din po ng pagkakawatak-watak, no, dahil sa mga maling aral. No, yan po yung dahilan kung bakit po nagkakawatak-watak yung church, dahil sa maling aral. May mga sumusunod sa tama, may mga naliligaw naman. No, ang ibig sabihin, ng just and justified, ng God's response to our repentance ay napakahalaga po para sa ating buhay. Kaya nga po ito ay tutunghayan natin. Dahil sa panahon na yon, napakaraming maling katuruan. Dito ho ay, sabi nga ay, isang sign yan ay yung mga Kristiyano na sabi nga makikita natin ang bunga. Sabi nga yung bunga, titingnan natin yan. Kaya nga po napakahalaga ng testimony, no? Kaya nga yung fellowship, no, yan ang nagpapakita ng genuine, kung genuine ba talaga yung Kristiyano na ating nakakasalamuha. Kung hindi naman, not for us to condemn, pero tulungan natin siya na makapagbago, no? Kaya nga po may mga sa buhay natin ay napakahalaga po nung tayo po ay magkakaroon po ng mga sabihin po natin ay pagpapalakasan, no? Diyan po papasok yung pagpapalakasan nito. At dito sa ating topic ngayon, ang just and justified na ito ng God's response to our repentance ay una, tingnan po natin yung just, no, o yung sinasabi rito ng ating title, no, na makatarungan ay ipinapakita po nito na ang Diyos ay hindi basta-basta nagpapatawad na para walang nangyari. Ang kanyang pagpapatawad ay nakabatay sa kanyang katarungan. Sabi nga po ng Romans 3, verse 25 and 26. Siya ang iniaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat at sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Noong unang panahon, nagtitimpi siya at pinagpapaumanhihanan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. 26. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Amen. Yan po ang just. Yan yung mga katarungan ng Diyos. Kaya nga, kung sasabihin o ng mga Gnostic, no, yung mga Gnosticism, no, na ang ating Panginoon Diyos ay illusion lamang na siya ay naging tao, no, ay mawawalang saysay, no? Kasi sa pananampalataya natin, parang niloloko tayo. Kasi siyempre, Diyos siya, hindi siya nasasaktan, hindi siya nahihirapan. Paano natin masasabing naiintindihan tayo ng Panginoon? Yung pagiging tao ng Panginoon Diyos, ang siya nagpapahiwatig sa atin, na naiintindihan niya tayo. Na naranasan niya ang sakit, naranasan niya ang paghihirap, at naranasan niya ang lahat ng bagay na pwede nating masabihin na hindi natin kaya ipagmalaki. Hindi natin masasabi na, Lord, hirap na hirap ako sa aking buhay. Siya rin nahirapan. Lord, wala nang pagsubok na mas higit pa sa pagsubok ko, mas matindi ang ginawa ng Panginoon Diyos. Kasi hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Pinili niya masaktan, pinili niyang magkaluray-luray, pinili niyang maalipusta. Imagine niyo, ating Panginoon Jesucristo, habang binubuhat niyang krus, dinuduroan siya, pinagtatawanan siya. Na kuminsan, iniisip natin yung kahihiyan sa ating buhay, kapag tayo ay
pagka tayo ay minsan feeling natin pagka tayo ay inapi na isang kapwa, kailangan gantihan natin kasi para maibsan yung ating pakiramdam, no? Pinakita ng ating Panginoon na hindi yan ang magiging solusyon. Mga kapatid, dahil makatarungan ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, kailangan may kabayaran ng kasalanan. At siya naging bayad sala, si Kristo. Kaya napakahalaga yung pagiging tao at pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi po kinikilala ang ating Panginoong Hesus bilang isang tao at ang Diyos o yung kanyang divinity na tinatawag, sabi nga yan ay Gnosticism, no? Yung Gnostic, no? Yan po yung pinag-aaralan namin ngayon, no? Na doon sa pag-aaral na ito ng mga maling katuruan na na-encounter din by the time noong panahong kasalukuyan ng mga apostol. At isa na nga nagpahayag po dito at nanindigan dito ay ang ating Apostol Juan, no? Kaya nga ipinaalala dito ng ating Hesus, no, na siya ay tao, naging tao at siya ay Diyos. Siya ay pinanganak din. Isinilang din sa sabsaban. Siguro tayo sa banig o sa kutsyon o sa ospital, sa midwife, pero ang ating Panginoon isinilang sa sabsaban, sa kulungan ng hayop, sa kulungan ng mga iniaalay. Ayon sa Levitical priesthood, ayon sa law o batas ng lumang tipan. Pero ating Panginoong Hesus, ginawa niya yun para ang sino man sa atin walang makapagmalaki. Dahil sa pagpapakababa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, sabi nga, ganun man kadali, no? Kasi tatanggapin lang natin sasambitin lang natin. Pero that is the greatest gift, the precious gift na pwede nating matanggap. Dahil yan ay buhay na walang hanggan, eternal life, na hindi kayang ibigay sa mga anghel o saan mang nilikha sa mundong ito. Sa atin lang yan ibinigay. That's how it precious. Ang buhay ni Kristo upang tayo ay mabuhay muli. Kaya nga, ang bagay na yan, tinanggap natin, pag-share natin ng gospel, na bago ang buhay ng mga taong yan. Nakatulad natin, ninanais siya ng Panginoon na makamtan din ng mga wala pang relasyon sa Kanya. Ibig sabihin, upang mapawalang sala din sila. Katulad ng ating topic ngayon, na justified. We are justified. Kapag nagsisi tayo at nanalig sa ating Panginoong Hesus, hindi lang tayo pinatawad, kundi pinawalang sala pa. Sabi sa atin ng Romans 5 verse 1. Mula kay Pablo. Romans 5:1. Romans 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Diba? Minsan kaya hindi tayo nakakalapit kasi sa Panginoon Diyos kasi iniisip natin na hindi tayo tatanggapin kasi makasalanan tayo. Pero dito sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin siya kahit na tayo makasalanan pa. Doon sa verse 8, sinabi niya, minahal niya tayo kahit tayo makasalanan pa. At dito sa verse 1, sinasabi nga natin na tayo ay malayang makalapit sa Panginoon dahil sa ating Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa ating nagawa. Kaya nga kung tinanggap, kaya ang unang bahagi, kinakailangan tanggapin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Nagkasala ka, kapatid, lumapit ka ulit sa Panginoon. He is faithful and just.
Ibig sabihin, tinanggap tayo ng Diyos na parang hindi tayo nagkasala. Kahit tayo ay makasalanan. Na ngayon, everyday, lumalapit tayo sa kanyang trono at habag. Kaya nga ayaw ng diablo na i-share natin ang mga gospel, ang mga mabuting balita na katulad nito. Ayaw niyang i-share natin ito. Bakit? Kasi maraming maliligtas. Pero tayo mga Kristiyano, tayo mga tagasunod natin Panginoon Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay binigyan ng kalakasan upang gawin natin ang mga bagay na ikalulugod ng ating Panginoon Diyos. Dahil mas mahalaga po ang kaligtasan ng tao sa anumang bagay na maaari nating makamtan, matanggap dito sa mundong ito. Binibigyan niya tayo ng bagong identity at bagong standing sa kanyang harapan. Kaya ngayon, ating tinanggap ang ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoong tagapagligtas, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Kaya nga sabi doon sa Galatians 2, verse 20. Hindi na ako ang namumuhay ngayon, kundi si Kristo na ang namumuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghahandog ng buhay para sa akin. Amen. Sabi nga, hindi na tayo ang dating ako. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Ang ating buhay ay nakatuon sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pinapakita nito na ang ating identity ay nakakabit na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung vine and the branches, di ba? Tayo yung branches. Tayo yung nakaugnay na sa ating Panginoon. Kaya nga nakikita yan sa bunga natin. Ano nga ba yung bunga? Kaya nga, pagka tinanong natin, bago natin ang ating buhay na ito, lagi natin titingnan, Pastor, kumusta ang pamilya mo? Doon mo makikita yan sa bunga nila. Not to judge, pero makikita natin yan sa bunga. Kumusta ang pamilya mo? Hindi yan sa kung ano ang katatayuan mo sa buhay, kundi kung ano ang relasyon mo sa pamilya mo, sa paligid mo, sa church mo. Yan ang pananatili sa ating Panginoon. Sabi nga, God responds to our repentance. Ang Diyos ay tumutugon kapag tayo ay nagsisisi. Alam niyo ba, na minsan dalangin tayo ng dalangin sa Panginoon. No? Kaya minsan iniisip natin, bakit po yung mga taong wala namang relasyon sa Panginoon, yumayaman sila, no? Yung mga taong masasama, bakit ang gaganda ng buhay nila? Minsan nakala natin nasisilaw tayo ng bagay na yan. Actually, yan ang ipinopront nila para masabi nilang masaya sila. Pero ang katunayan, wala po silang tunay na kasiyahan. Why? Because God responds. Rumiresponde lang ang Panginoon if we repent. Dahil ang tunay na kasiyahan ay yung pag-amin natin ng kasalanan sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ang kayamanan ng mundong ito. Kaya nga ang Diyos, hindi siya tumutugon. May iniisip natin, huwag tayo mainggit doon sa merong payong sa Rolls Royce. Huwag po tayong mainggit sa nasa politika at nagkakamal ng salapi. Sinasabi niya siya ay makadiyos. Subalit, sabi nga, makikita yan sa bunga. Makikita yan sa resulta. Sabi nga, ngayon nakikita na natin yung mga totoong leader, Bakit? Kasi, because there is a divine intervention ng Lord, Pag binabaha ang isang lugar, not to condemn again, pero ipanalangin natin yung leader natin.
Dahil, sabi nga, di ba, ng Chronicles, no? 2 Chronicles 7:14, no? Maliban ang mga taong ito ay manumbalik sa Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang just and justified ay parehong resulta ng tugon ng Diyos sa ating pagsisisi. Kaya napakahalaga po na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Why? Kasi tayo po, kung tayo tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay hindi na nakikita ng Diyos yung kasalanan niya. Pero kailangan po nating i-repent sa Panginoon kasi ang gusto ng Panginoon, magpakababa tayo sa Kanya. Hindi lisensya na dahil tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo, magiging proud na tayo sa kasalanan natin. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos, ng may pagsisisi, tumutugon siya sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagpapawalang sala sa atin na naaayon sa Kanyang katarungan. Sa madaling salita mga kapatid, ang just and justified, God's response to our repentance ay nagpapahayag na ang Diyos ay parehong makatarungan at mapagmahal. Hindi niya kinukonsinte ang kasalanan, ngunit handa siyang magpatawad at magpawalang sala sa mga lumalapit sa Kanya nang may pagsisisi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ito isinulat ni John, no? Itong 1 John. Para ano? Una, para i-affirm yung true nature ng ating Panginoong Hesus. Para linawin na si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao. Sabi nga sa atin ng Colossians 2 verse 9. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Linaw, ano ho? It's a self-explanatory. Kaya hindi natin pwedeng baguhin, dagdagan, bawasan ang salita ng Panginoon Diyos. Kasi nasulat po eh. Likas sa kanyang pagiging Diyos kahit siya ay nagkatawang tao. Parehong kailangan ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao upang tayo ay maligtas. Sa kanyang pagiging tao, na ipapakita niya ang habag ng Diyos. At sa kanyang pagka-Diyos, na ipapanalangin niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, magbigay ng assurance sa bawat believers. Sino po yung believers? Ang sino mang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung hindi ka nakakasigurado na tinanggap mo si Kristo, comment below po. Tatawag po kami sa inyo. At sisiguraduhin po natin ang bagay na yan. No? Tanggapin po natin. Dahil ito yung assurance ng Panginoon. Sabi nga sa atin, no? Yan ay pinagkaloob ng Panginoon Diyos sa free gift, no? Sabi sa Romans 6 verse 23. Kaya nga, para malaman natin, no? Itong bagay na ito, na tayo ay ligtas. Tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung iniisip natin, sobrang sama na nating nagawa, sobrang ano pa man ang kasalanan na ating nagawa, tandaan natin, kung tatanggapin natin at manunumbalik tayo sa Panginoon, kaya niya tayong patawarin. Dahil ang kanyang pagmamahal ay sapat sa bawat nananampalataya sa Kanya. Sa bawat sumusunod sa Kanya. Kaya nga sabi sa atin sa Romans 8 verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap. 39. Ang kataas-taasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Sabi nga,
walang kahit ano o sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anong pagsubok o problema na dumating sa buhay natin, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Ito ay isang malaking katiyakan para sa bawat mananampalataya. Ikatlo, bantayan ang bawat Kristiyano para labanan ang maling aral. Kaya nga po yan yung context natin ngayon sa John 1:9, yung mga Gnosticism, para hindi maligaw ang landas ng bawat mananampalataya. Sabi nga sa atin sa Matthew 7 verse 15 to 20, Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. 16. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng duwag o ang igos na sa matinik na halamanan? 17. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. 18. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. 19. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. 20. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Amen. So kaya nga po nandito tayo ngayon. Nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos upang hindi tayo maligaw. At yan po sinasabi sa atin ng talatang ito. Just and justified. Kaya sa ating pagtatapos mga kapatid, ito pong John 1:9. Ang chapter 1 na ito ay pinapaalala ni Apostol Juan na ang Diyos ay ilaw at walang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin na may fellowship tayo sa Diyos pero patuloy tayong naglalakad sa kadiliman o kasalanan, ibig sabihin, nagsisinungaling tayo. Pero hindi ibig sabihin nito na perfect na tayo pagkatapos nating maging Kristiyano. Nagkakamali pa rin tayo. Kaya nga kailangan natin ang talatang ito. Itong 1 John 1:9. Ito yung assurance na kahit nagkamali tayo, may paraan pa para makabalik sa ating Panginoon Diyos. Na sa pamamagitan ng pag-amin ng ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon Diyos at lilinisin. In short, ito pong 1 John 1:9 is not just a verse, it's a lifeline. Tulong po ito. It's a reminder that God's grace is always available even when we stumble. It's a call to honesty, humility, and conscious cleansing. Purihin natin Panginoon Diyos mga kapatid. Diyan po ako magtatapos at dadako naman tayo sa Wednesday's Reflection. God's morning muli mga kapatid. Ito pong napag-aralan natin ito ay napaka-halaga sapagkat tayo po ay nagkakamali pa rin. Ngayon po alam natin na kahit tayo ay magkamali ay meron tayong, basta magsisi tayo ay patatawarin ng Panginoon. Magsisi ng buong puso. Ito po, buong puso at kaluluwa. Okay. Hindi buong puso. Ito po ang aking reflection, ang pagkilala sa aking mga pagkakamali. Sa aking buhay, hindi ako perpekto ang mga pagkakataon. May mga pagkakataong ako'y nagkakamali, nakakasakit o nabibigo. Ang pagkilala sa mga pagkakamaling ito ay hindi madali, ngunit ito ay mahalaga. Sa bawat pagkakamali, mayroon tayong pagkakataon na matuto at umunlad. Ang pagiging matapat sa aking sarili, mahalaga na maging tapat sa aking sarili tungkol sa aking mga pagkukulang. Hindi ko dapat itago o ipagkaila ang mga ito. Sa halip dapat kong tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng aking pagkatao. Sa pamamagitan ng aking tapat sa sarili, mas madali kong matutukoy kung saan ako nagkakamali at paano ako lalago at uunlad.
Ang pagsisisi po ay hindi isang damdamin kundi isang aksyon. Ito ay isang nangangahulugan na ako'y handang magbago at iwanan ang aking mga dating gawi. Sa pamamagitan ng pagsisisi, nagbubukas ako ng pintuan para sa pagbabago at paglago. Mahalaga po na matutunan din na patawarin ang aking sarili. Hindi ako dapat magpakulong sa aking mga nakaraang pagkakamali. Sa halip dapat kong gamitin ang mga ito bilang aral upang maging isang mahusay na bersyon ng aking sarili. Ang pagpapatawad sa aking sarili ay yung nagbibigay sa akin ng kalayaan upang magpatuloy at harapin ang kinabukasan ng may pag-asa. Ito pong ating napag-aralang ito ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga sitwasyon, sa ating mga pinagdadaanan. Meron po tayong lakas na magbago at umunlad sa pamamagitan ng pagkilala, pagtatapat at pagsisisi at pagpapatawad. Makakamit po natin ang kapayapaan at kagalakan sa ating buhay kung tayo po ay tapat na nagsisisi sa ating Panginoon. Sabi nga po ng aking asawa kanina na buong puso ang dapat pagsisisi at hindi sanguso. Dapat po ay matutunan natin na tanggapin sa ating sarili na tayo ay nagkamali, lumapit sa Panginoon, at doon naman po sa ating mga napag-aralan kanina, sinasabi po doon na wala pong makakapaghiwalay sa atin kahit gaano pa kalaki ng kasalanan natin sa ating Panginoon, ay tayo ay basta buong puso natin ipagtatapat sa Kanya at hihingi tayo ng kapatawaran, buong puso din po, at dalawang kamay niya tayong tatanggapin na bilang anak niya. So yun lamang po, maraming salamat po, at patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. Ito pong mga pinag-aaralan natin ito ay napaka-importante sa buhay natin sapagkat ito po ang nagiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po muli. God bless po. Amen. Salamat sa ating kapatid, no? Aking asawa, no? At salamat sa iyong reflection. Sabi nga, kung ito ay importante sa atin, paano kaya sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoon? Okay, so isang bahagi po na kinakailangan po tayong mag-share o gamitin natin ang ating buhay upang may bahagi natin ang salita ng Panginoon Diyos sa bawat tao na ating nakakahalubilo. Kaya nga napakaganda ng ginawa ng mundong ito ngayon. Meron na tayong social media. Madali nang mag-share ng gospel. Okay, tutungo naman po tayo ngayon sa ating mga kapatid online. At dito sa aking comment section ay ang nandito sa unahan, ay ang mag-asawa, no? Si Ate Marta, talagang nagtag-isa pa. Si Ate Marta at si Kuya Chris, no? Kasama natin ngayon yan sa ospital. Nawa ay makalabas na mamaya. Purihin ng Diyos. At yan. At kasama rin po natin si Nay Winnie, no? Patuwal. At dyan sa Villa Escudero. At batiin na muna natin excuse me po, ang pamilya ng Benaluz, Artillaga, Patuwal, no? Ngayong araw na ito, Malasmas, no? Yan, sa ating mga kapatid, no? Na yan. At ganun din ang pamilya ng Arocena mula po sa Liliw, Laguna. Kasama po natin si Nay Edna, no? At siyempre, ang Azucena Tanyo family na lagi rin nating kasama, at sa panguna ni Ate Carmeline, siyempre kasama diyan si Brother Arthur at si Julene and Pau, no, na lagi ring nakikinig, at kasama rin si Tyrone, no. Yan. At si Tyrone Azucena, yan, no. Isang pagbati sa buong family, yan. At welcome back kay Ate Lolet, no. Dito na ulit siya sa Pilipinas from Taiwan with love, no? Yan. At kasama rin po natin ngayon si Pastora, siyempre si Pastora Pe, yan, mga sharer din po natin yan. Si Pastora Fe, at batiin natin ang Andal Artillaga family.
Okay? At kasama rin po natin mula from Dubai at kasama rin po namin to kagabi sa aming pagtatalakay ng 2 John chapter 1 si Sister Maripe yan Bunalos o Maria Bunalos yan yan from Bacolod. Kasama rin po natin si Brother George Pios, ang aking Kuya George Pios diyan sa Bacolod City, ang Pios family. At ayan, kasama rin po natin si Ate Cindy, yan, sharer din po natin yan from Pampanga. Yan. Ating mga kapatid diyan. Yan, ingat tayo lahat. At si Bernard Castillo Mandigma, yan, kasama rin natin. Yan, at ngayon ay nasa Cavite yata. Tama na? Cavite sila, Okay. Yan. At ito, salamat po sa kagalingan ng lagnat ni Ate Lisel. Nilalagnat pala si Ate Lisel, pero kahapon kasama natin sa Bible study, Okay. Kagalingan din para kay Irene Artillaga. Yan, kagalingan kay Louie Patual. Yan, pasasalamat na po ito. Ni Winnie. Yan. At syempre kasama rin po natin ang aking magandang nanay, Corazon Mercado Getgano. Syempre dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. At syempre patuloy na kagalingan ni Joseph Capus. Yan. At okay. Kasama rin po natin si Atenela Nonoso. Yan, mula dito sa San Pablo. Yan. Okay. At sino pa? Yan. Yan. Ito. Maganda yung sabi ni Winnie rito. Lord, sa unang kalooban, maging matumpay ang aming first anniversary Purpose Build Life Ministry. Yan. Amen. Purihin ng Diyos. Yan. Okay. At kasama rin natin from US, Shuttle, Washington. Siyempre si Nurse Abby. Yan. God's morning, kapatid. Yan, mga kapatid natin yan. At syempre, ang aking magandang tita, kasama ko rin ngayon, si Tita Ami dyan sa Tondo, Manila, At batiin natin ang Santos Mercado family dyan sa Tondo, Manila, At syempre, kasama dyan sila Jojo, yan, sila Charles at ang apo, yan, okay. Ay syempre, ang aking kamukha, si Uncle Ernesto, yan. Yan. At ito okay. Yan. Sino pa? Yan. Ito sabi ni Pastora Peno. Praise God sa mga pagsubok, lalo po akong tumatatag sa pananampalataya. Amen. Praise God. Mga kapatid, wala naman nananalangin sa atin ng pagsubok, pero napakaganda na sinabi ni Pastora Pe, na anuman ang pagsubok na dumarating sa atin, ito ay laging lalong nagpapatatag sa ating pananampalataya. At purihin ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, so that's all. Wala na siguro ako na bis. Yan, wala na. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo po ngayon ay mananalangin. Let's all pray para sa ating pagtatapos. Mga kapatid? Let us pray. O manaming Diyos na makapangyarihan. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Isa na namang salita na nanggaling sa iyo, Panginoon, upang bigyan kami ng assurance na magbibigay sa amin, Panginoon, ng lakas ng pananampalataya upang sandigan namin ang katotohanan at patuloy na ibahagi ang iyong mabuting balita sa buong mundo. Nakatulad na yung iniata sa bawat isa na ibahagi, O Lord, ang iyong salita, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, O Lord. Kami po ay narito ngayon, Panginoon, upang iyong maging lingkod. Gamitin mo po ang bawat isa. Bigyan mo po kami ng conviction, O Lord, to share your gospel. At ako po ay nagpapasalamat sa mga taong patuloy na nag-share ng devotion na ito, Lord, para sa iyong kapurihan. Nasalamatan ko po si Pastora Pe, O Lord, siyempre ang aking asawa na lagi kong kasama, Panginoon. Ganon din ang aking nanay na lagi nag-share ng gospel na ito, kay Caroline, kay Kuya Chris, kay Ate Marta, kay Nay Winnie, kay Ate Nela, O Lord, at ang bawat isa na nag-share ng gospel na ito.
ang mga kapatid namin ito, Lord, na patuloy, Panginoon, na ginagamit mo rin na upang ipakalat, O Lord, ang mabuting balitang ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig at patuloy, Panginoon, na nananampalataya sa iyo. Ang dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat salita na matutunghayan, Panginoon, ng video na ito, Lord, ng post na ito, Lord, ang dalangin po namin ay magkaroon ng divine intervention, ng relationship sa iyo at patuloy, Panginoon, na manumbalik ang mga taong ito sa iyong kaharian. Again, O God, sa lahat po ng ito, ikaw po ang aming pinupurit na salamatan. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng lakas, pangunawa, katatagan, at sa hamon ng aming buhay. Patuloy namin idinadalangin din, Panginoon, ang mga may karamdaman. Especially, Lord, pinasalamatan ka namin sa good news na aming napakinggan, O Lord, na aming natanggap, na si Kuya Chris ay lalabas na sa hospital, O Lord, mula sa ICU, O Lord, at patungo sa kanilang tahanan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ang kanyang recovery at patuloy niyo po siya, Panginoon, na pagkalooban ng lahat ng kanyang pangangailangan. Sa lahat ng ito, O Lord, patuloy din namin dinadalangin ang lahat ng may karamdaman na hindi man namin mabanggit ang kanilang pangalan. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa paniniwalang ito na ikaw ang Diyos ng kagalingan, Lord, ang kagalingan ito nilalaban mo. Ang sino mang, Panginoon, makapakinig ng salitang ito, Panginoon, dalangin namin na sa iyong pangalan, sa pangalan namin, Panginoon Jesucristo, ang kagalingan, Panginoon, ay matatanggap nila, O Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa bawat isa, O Lord, na nakikinig, O Lord, na may pangangailangan, O Lord, dalangin namin, Panginoon, na nagpapaalala na ikaw ang Diyos na nagpo-provide, O Lord. At dalangin namin na katagpuin mo sila, hindi lang sa kanilang paglutas sa kanilang pangangailangan, kundi, Panginoon, makita kanila bilang isang Diyos na nagpo-provide, isang Diyos na nagmamahal, at isang Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng eternal life, O Lord, ng kaligtasan, O Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Again, O God, we thank you and we praise you sa lahat ng ito. Ikaw po ang aming pinupurit, pinasalamatan, at sa aking partner, O Lord, na kasama ko na naghahayag, patuloy niyo rin po siyang pagpalain at patuloy niyo po siyang gabayan sa lahat ng kanyang iniisip, sinasabi, Panginoon, at gagawin. Bigyan mo po, Panginoon, ng fruitful, O Lord, ang lahat ng buhay ng bawat isa, O Lord, upang ikaw, Panginoon, ay aming mapapurihan sa lahat ng bahagi na aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you. In this our pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, umabot nga pala si Sister Grace, no? At ang Biray family, ito nakita ko. Sister Grace and Perez family. Yan. Isang mapagpalang umaga. Ingat sa pagdadrive. Okay, so mga kapatid, no, at sa ating pagtatapos, no, ng ating bahaging ito sa ating God's Morning ngayong Thursday, October 9, 2025, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's Morning, everyone.